tanong ito ng halos lahat ng nag-iisip pag nababasa ito. Ipinakadiin-diin na mahal si Lazarus, mahal yung mga kapatid. Kaya, nagpatagal pa ng 2 araw o ilang araw pa. Because sa atin, love usually means now. Mahal pala, di ngayon na, now na. Dito, love means delay. And here is tension. Jesus delayed. And let me tell you a spoiler, which you probably all know anyway, Lazarus died. Nagpatagal pa si Jesus at namatay naman yung pasyente. Here we see a Jesus who does not enter this story as one who prevents death. Jesus allows death to happen. He enters as the one who meets death after death has already happened. Masyadong maraming nababaligtad dito sa takbo ng mga pangyayaring ito. Kumisan lang sa dalas na nating narinig at sa dami na ng paulit-ulit na interpretation nating narinig ay hindi na tayo sensitive sa mga kabalintunaan, sa mga ironies that are in this very narrative. Here we see that Jesus will not define life as merely escaping death, as we usually define life to be. Jesus will define life in the presence of death, after death, at the door of the tomb, after human hope has already run out. Doon niya ipapakita ang life. Sa kamatayan, matapos mamatay, sa pintuan ng libingan, kung kailan naubos na lahat ang pag-asa dahil patay na. Now, before Jesus says, I am the resurrection and the life, the story first gives us this sequence. Sickness, love, delay, death. This helps define resurrection and life. Death is the detour and the way to life. Parang baligtad talaga. Yung kamatayan, ang pintuan, patungo sa buhay na walang hanggan. Finally, pumunta na si Jesus sa Bethany kasama ang disciples. But by then, patay na si Lazarus. Nang dumating sila, 4 na araw nang nalibing, very dead, decomposing na. Dahil nagpatagal pa siya ng 2 araw, pagkatapos ay naglakad pa sila, kaya inabot na ng 4 na araw total. Pagdating nila, nakalibing na. In fact, 4 days nang namatay. And here's another aid in understanding resurrection and life. Meanwhile, sinalubong ni Martha si Jesus. Remember, siya nagpatawag. John 11:21-22. Lord, if you had been here, my brother would not have died. And we hear this phrase many ways, many times. Kung nangyari lang ito, kung lang sana ito'y naganap, hindi mamamatay ang namatay. Kung nagkaganito lamang, gano'n, sabi niya, kung dumating ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. This is grief, talking to Jesus. May pain, mayroong disappointment, merong, bakit ngayon ka lang? Merong sayang. But importantly, hindi dinaan sa tampo. Hindi lumayo si Martha kay Jesus. Martha brought the pain to Jesus. Hindi niya itinanggi na merong pain.
Tulad ng ginagawa ngayon in their religious performance because they think religion expects them to not have pain. They deny the pain because they think that's what God expects of them, although religious tradition usually expects it of people. But Martha brought the pain to Jesus. Hindi itinago, hindi ginlamorize, hindi glorify, hindi ginawang religious performance na minsan ay nagaganap. She said the hard line directly, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero sinamahan naman niya agad ng, but I know that even now, God will give you whatever you ask. May bawi agad. Sabi niya, kung sana narito ka lang, hindi namatay. Pero alam ko, anuman ang hingin mo sa Ama, ibibigay niya. Kahit ngayon din. That even now phrase is important. Hindi na before death, hindi na while Lazarus was still sick, hindi na habang may chance pa, even now, napatay na. 4 days na. Too late na sa human timeline. Martha still leaves room for Jesus. Na walang too late. Late, yes, but never too late. Late by the standards of people. But Martha gives Jesus that elbow room to move. Tinawag ni Martha si Mary na naiwan sa bahay muna, pero sinalubong kasi ni Martha si Jesus sa daan. At dumating si Mary, lumapit, lumuhod sa paanan ni Jesus. At gayon din ang sinabi, kung dumating ka lang agad. John 11:23-25, Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Tama ang sagot ni Martha. I know he will rise again in the resurrection at the last day. May doctrine si Martha. At yun ang doctrine na pinanghahawakan nilang mga mananampalataya noong oras na yun, noong panahon na yun. Naniniwala sila sa resurrection someday. Pero inilapit ni Jesus yung resurrection. I am the resurrection, not I will be. Hindi someday, ngayon, kahapon, bukas, because I am. At ito ang pangpito sa pag-aaral natin ng 7 I ams ni Jesus. Sana nakumpleto nyo. 7 yan eh. Ito yung crowning glory of the I ams. From future event to present person, that is the resurrection according to Jesus. According to the Jewish belief, resurrection at the last day, far away. But Jesus says, no, I am the resurrection and the life. Dito lumalim ang meaning. According to Jesus, resurrection is not merely a doctrine, a date, or an end-time event. Resurrection is not only something God will do later. Kaya panahon para mag-calibrate tayo ng paniniwala at pagkakaunawa natin, ano ba yung resurrection?
Dahil si Martha, meron siyang belief. Sabi ni Jesus, not future, I am the resurrection. Resurrection is standing now before Martha, Jesus Himself. Si Jesus ang resurrection, hindi date, hindi calendar time, hindi future event, hindi religious ritual. Si Jesus mismo ang muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. So, paano mo ilalagay yung buong ideya na yon sa isang tao na si Jesus? Yun ang sinabi ni Jesus. Kaharap mo ngayon ng resurrection. So, ang tanong ay mas malalim. Hindi lang naniniwala ka ba na may resurrection someday? Kundi, do you believe that Jesus Himself is the resurrection and the life now? Yan ang malaking lundag mula sa isang luma at matandang pagkakaintindi sa pagpaintindi ni Jesus right then and there. Na eto ngayon, Jesus moves resurrection from event to person to Himself. From future to present. Ongoing present, present perfect tense. Jesus moves resurrection from the last day to now. How will that affect your view of death? How will that affect your feelings for the dear departed? How will that affect your many concerns and worries about death that will yet happen? So ano ang effect nito kay Martha at Mary sa lahat ng namatayan at naulila? Tulad natin, na siguradong meron naman tayo ng minamahal na nauna na sa atin. Hope is not only far away, it is not one day. Hope has a face, a voice. Hope comes near, abot kamay. Hope, life, and resurrection is Jesus now. How would you take that? How would you have to rearrange your mental structures, your beliefs, behavior, your fears, and emotions, centering Jesus as eternal life? Now, yung sinabi ni Jesus na now, plus or minus 2,000 years ago na yung sinabi. Hindi ang tagal ng effective dapat yun. Effective ba sa atin? O nakakulong yung isip natin sa isang makalumang pananalig na tulad ni Martha. Sabi niya, alam ko, mabubuhay siyang muli. Doon sa malayo pang end time. Sabi ni Jesus, anong end time pinagsasasabi mo? Ako ang buhay na walang hanggan. Martha's belief was real, but it was still incomplete. It needed to be Jesus filtered, updated to Jesus' full revelation, tulad ng sinabi ni Jesus sa harapang yon. So kung tinanggap yun ni Martha, which we believe she did, at hopefully ng marami pang ibang nakarinig, na-update ang kanilang pagkaunawa sa eternal life. Na i-attach nila kay Jesus sa ever-present time frame ang eternal life. Napakalaking kamandag ng kamatayan ng matatanggal pag naunawa ito. Now, many Jews believed that at the end of the age, God would raise the dead and set everything right. Although many Jews also did not believe in this. Kung akala natin, yung mga Jews ay isa ang pananalig, one solid faith and statement of faith. No. Sila man ay napakaraming nagtutunggali ang mga doktrina within their temple system.
So maraming naniniwala na mabubuhay ang mga hinirang sa end time na tinatawag. Pero sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli. At kaharap mo ako ngayon. Naniniwala ka ba dito? Hindi lang naniniwala ka ba na may buhay na walang hanggan, kundi naniniwala ka ba na ako ang buhay na walang hanggan ngayon na? Martha was not wrong. Merong resurrection. But her hope, like the hope of many, was still far away. That belief can comfort a bit, but it can also leave the grieving heart suspended. Yes, nakakabigay naman ng ginhawa sa puso na pag may namatay sa iyong kang mahal sa buhay, ay alam mong, ay balang araw, kakaroon din siya ng buhay na walang hanggan. May konting comfort, pero dapat aminin na napakalaki pa ng natitirang darkness in some corner of the heart. Kasi, kailan pa yun? Kailan pa mangyayari? Nasaan siya ngayon? Anong nangyayari sa kanya ngayon? Yung gano'ng mga agam-agam, lalo sa isang minamahal. So, obsolete na by then, yung sa oras na yon, ang understanding niya. Ang atin, kumusta ang understanding natin sa buhay na walang hanggan? So Jesus moves resurrection from a distant schedule to His own present person. From life will return someday to life is already present in me. I came that you may have life and have it abundantly, and if we're going to add, have it now. Not in some future promise, now. Jesus is recentering the old belief. He is taking a true but incomplete hope and completing it in Himself. Martha says, I know resurrection will happen at the last day. Ang tagal pa. Jesus in effect answers, resurrection is standing before you now. Life is present wherever I am present. Do you believe in this? Do you believe in me? If you believe, therefore I am in you, therefore life is in you now. Na Jesus filter, na-redefine, na-update ang resurrection and life sa encounter na yon. Now we know that Lazarus needed to die. For all of this to be understood properly, in sequence. Kasi kung dumating si Jesus sa maaga, hindi namatay, o di wala nang usapan, wala tayong nalaman. May dahilan ng lahat. Even what we call delay on God's part, may dahilan yun. Kaya ang tanong ni Jesus, do you believe? Manalig ka lang. O sige, sumama ang loob mo, magkaroon ka ng iyak-iyak dyan, malungkot ka, up to a point, manumbat ka pa. Sige, sabi mo, kung dumating ka lang ng maaga, hindi nangyari ito. Pero, do you believe? Yan ang huwag mong tatanggalin. Do not deny your fear. Do not deny your sometimes anger. Do not deny your sadness, your loneliness. But, keep the faith. Because it will keep you connected to life. Malaking bawas ito sa takot, sa kamatayan, as death could feel like a long, dark gap. That if resurrection and life are Jesus Himself now, then the one who belongs to Jesus does not fall into an empty unknown, does not fall into that so-called sleep of death.
And Paul later would say this very, very eloquently, absent from the body, present with the Lord. 2 Corinthians 5:8. That's what happens when believers in Jesus die. They are absent from the body, but instantaneously present with the Lord. Death is not a lonely transfer into a dark boarding gate until an unknown time of boarding call. At death, the person goes into the presence of the Lord. Note the victory language of Ephesians 4:8-10. When he, meaning Jesus, went up to the highest place, he led away many prisoners. Other versions say he led a crowd of captives and gave gifts to people. It means that Christ had been deep in the earth. Other versions say Christ also descended to our lowly world, to the lower parts of the earth. Jesus went down into the realm of death and rose victorious. And you see, even Jesus himself died. He went through the full circle alongside humanity. Hindi niya sinasabing, mayaan mo mamatay kayo. Meron din kayong buhay na walang hanggan. Siya man, dumanas ng kamatayan dahil yun ang ruta patungo sa eternal life. At siya ang tunay na naghawi ng daan para yun magbukas. Jesus did not merely avoid death. He entered it, passed through it, conquered it, and brought life out of it. Note why Lazarus was allowed to die and why we all should allow death to happen. We delay it hanggang pwede. Pero kung nangyari na, like what I always tell and ask people who are bereaved, mga namatayan, tanggapin nyo na kasama yan sa divine plan. Ganyan talaga ang dadaanan natin. At hindi nyo lang tatanggapin, release the departed. Bumitaw na kayo in some ways para tuloy-tuluyan ng ma-usher yung Espiritu into eternity. Huwag nyo nang pigil-pigilan ang Diyos na ang kumilos. Payagang mangyari ang dapat mangyayari. Kayo ba ngayon meron pang mahal sa buhay na hindi nyo pa nire-release dahil sumakabilang buhay na? Hindi natin sinasabing kalimutan na, talikuran na, huwag nang isipin, kundi release in the heart. Ibigay na talaga sa Panginoon. Huwag nang pigilan pa. Hindi naman sa masama mapupunta eh. And besides, pumunta na. Absent in the body, present in the Lord. Yes, be sad. Magdrama pamisa-misan. Mamiss. But have faith. And operationalize that faith. Put it to work. Death is no longer an untouched prison. Jesus had entered it. He has passed through it. Jesus has opened the way beyond it. Kaya dapat nating isipin, ano pa ba naman talaga ang isasama ko ng loob? Nakahiram tayo lahat ng buhay, magkakaibang haba lang in terms of minutes and hours. Pero may eternal life sa Panginoong Jesus. That is why Paul can later say, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nasaan ang iyong kamandag? Nasaan ang iyong tagumpay kung matapos malagot ang hilinga ay lilipat naman sa kabilang buhay into the presence of the Most High God?
Where is your victory? 1 Corinthians 15:55. Siyempre, death still hurts. Hindi naman pwedeng masanitize ng ganitong mga katuruan yung nararamdaman ng human heart. Of course, that still hurts. In fact, Jesus himself wept at the tomb. So we do not pretend death is painless. But death has lost its final terror. Pag nauunawa natin ang dapat maunawa sa turo ni Jesus. Its sting is no longer absolute. Its victory is no longer final. And the one who belongs to Jesus is not abandoned in death, but held by the Lord of life. John 11:25-26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? A most important teaching to embrace, to accept, to subscribe to live by. The one who believes in me will live even though they die physically. Whoever lives by believing in me will never die spiritually. Dito lumilinaw why Jesus allowed Lazarus to die. It is for God's glory, sabi niya, so that God's Son may be glorified through it. Mahirap maintindihan to habang hilam yung mata mo sa luha. Pero matapos na humupa ang damdamin, paanda rin ang utak, ang puso, maiintindihan. To explain death, to explain what happens at death, and what does not happen, napakahalagang maunawa yung kwentong ito. Like the man born blind, personifying humanity na binigyan ni Jesus ng paningin, now Lazarus dies, at siya'y bubuhayin muli ni Jesus. Lazarus also personifies all believers. Itong mga taong ito na ating namimit sa mga encounters with Jesus, hindi lang sila totoong tao, kundi sila man ay sagisag din ng buong sangkatauhan. There is a part of us in Lazarus. There's a Lazarus in each one of us. Dito lalong lumilinaw ang definition of life according to Jesus. Life is not merely breathing. Life is belonging to Jesus. So humihinga ka matindi, you belong to the same Savior and Lord. And resurrection is not merely a future event after death, as Jesus had clearly stated. Resurrection is the life-giving power of Jesus already meeting people before death, at death, and beyond death. So when Jesus says, do you believe this? He is asking, do you trust me as the life that death cannot defeat? Do you trust me as the life in you now? John 11:33-35. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. Jesus wept. The shortest verse in Scripture.
And it says it all. It's a very long testimony. Jesus wept. Before he calls Lazarus out, Jesus first enters the sorrow of those left behind. And this is the very concept of our pakikiramay. We enter the sorrow of the mga namatayan. Kaya ginagawa natin lahat ng magagawa natin para sila matulungan, maibsan ang kanilang hirap. Ito man ay hirap ng loob, hirap ng bulsa, hirap ng resources. Dahil gusto mong pumasok sa kanilang napasok na lungkot, nakikiramay ka. For the bereaved, Jesus is not only the one who explains resurrection. Jesus does not answer grief by skipping it. He enters grief. Napaka-personal. Hindi siya nagturo mula sa mga ulap. Bumaba siya sa eksena ng paghihirap, ng pagdurusa, ng mga iyakan, at siya may nakitangis sa mga naulila. Jesus enters your sorrows. You are never alone. That's why in this story, Lazarus is also us. Mary, Martha are also us. Kasi nakikiramay sa atin si Jesus sa lahat ng ating pinagdaraanan. Kailangan lang buksan mo yung puso para mo maramdaman. Dahil He enters our sorrows. Jesus does not stand outside human grief. In Jesus, God the Father also enters being human. Sa pagsasakatawang tao ng anak, ang Ama man ay pumapasok sa lahat ng mga kalagayan na pinagdaraanan ng mga tao. Ganon kalapit, ganon kapersonal. Dapat lang buksan ang puso para matanggap. Nabagbag si Jesus sa iyakan ng mga tao. Dinala siya ng madla sa bungad ng malakwebang libingan. At sa harapan noon, umiyak si Jesus. John 11:39, "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, "by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days." Death is now concrete. Meron ng takip na bato, may libingan, mayroon ng masangsang na amoy. Mayroon ng 4 days of finality. Yun ang sinasabi ni Martha na, may amoy na po. Pero mabigat ang command ni Jesus, take away the stone. Would you? Kaya ang tanong niya do you believe this? Do you believe in me? Hindi memory ang pinabubuksan ni Jesus. Hindi puso, libingan. Na 4 na araw nang nakasara. Hindi lecture hall ang setting ng lesson na ito, libingan. Hindi nilinaw ni Jesus kung ano ang resurrection and life. Kung saang classroom, nilinaw sa pintuan ng libingan. Resurrection and life are being defined not in safe theory, but before a real tomb.
John 11:40, sabi kasi ni Martha, may amoy na po. Jesus then said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Faith here is not denial of the smell. Faith does not pretend the tomb is not a tomb. Faith trusts the word of Jesus enough to face what grief has already sealed. Ganong karami na ang isinara na natin, ikinandado na dahil sa lungkot. Sarado na. Pero muling pinabubuksan ni Jesus para pasukin ng buhay. The glory of God is not seen by avoiding the place of death. So Martha's faith consents to trust Jesus where things already feel too late. Kailangan ng consent ni Martha eh. Siya yung nakakatandang kapatid. Siya yung may authority. She had to give her consent to open the tomb. So obviously she consented. So obviously she believed. She let Jesus do his thing. Sometimes faith is consent. So sige po, buksan natin ang hindi ko na kayang buksan. Ang ayaw ko na sanang buksan, buksan natin. John 11:41-42. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Nabuksan na yung libingan bago nagdasal ng ganito si Jesus. The prayer lets the people hear that the life Jesus gives is not isolated power. Jesus gives life kasama ang Ama. John 11:43-44. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out. Binuksan muna ang libingan bago tinawag ni Jesus si Lazarus. Bumangon si Lazarus. Faith first. Life begins as response to the voice of Jesus. So yung patay na Lazarus, nadinig yung tinig ni Jesus at yun ang nagbigay buhay sa kanya. John 10:3, the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. Exactly. Yan ang formula kay Lazarus. He calls his own sheep by name and leads them out. So, Lazarus, come out. John 11:44. His hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth. Lumabas yung patay pero nakabalot pa sa tela. Kasi binabalot nila ang bangkay. Yung mga takip sa mata, parang kamukha ng mga Egyptian mummies, may mga balot. So lumabas, pero nakabalot pa. So there was a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Binango na nga ni Jesus mula sa kamatayan, ba't hindi na lang siya rin ang tagtanggalon tali? Ba't kailangang merong audience participation? The community helps remove what still belongs to death. And you know what the lesson it brings to us? This is what the Jesus community does. Na mga binubuhay ng Diyos mula sa kamatayan, mula sa spiritual kamatayan, mula sa madilim na kahapon,
ang susunod na kabanata ng pagbibigay ng kumpletong buhay sa kanya, gagawin ng church, ng community. Magtutulong-tulong ang bawat isa para tanggalin ang mga tali ng kamatayan. It's a community effort that is release, that Jesus release. So sa atin, at maging sa kanila noon, what can still look like grave clothes? Yung bang mga tali ng former death, nasa Panginoon na pero meron pang ganitong tali-tali. Fear ba? That still wraps the mind? Shame? That still covers the face? Old labels? That still bind a person sa kanyang nakaraan? Old habits na pumipigil pa sa kanya para magkaroon ng real full life as promised and as delivered. Old religious burdens, mga religious beliefs, practices na hindi naman galing kay Jesus na nagpapahirap ng buhay at nagtatali sa iyo sa iyong former life. Lahat yun yung mga tali, sabi ni Jesus sa mga tao, magtulong-tulong kayo, kalagan nyo. Tulong-tulong tayo dapat sa pagkakalag sa isa't isa. Hindi sa pagbabalik ng tali. Hindi sa pagtulak sa kanya muli sa libingan at takpan siya uli doon tulad ng ginagawa ng maraming religyoso. Dapat tulong-tulong. The work of the community of Jesus is to help remove what still binds and let the revived man go. Hindi siya ikinulong ni Jesus sa kuweba, ako bumuhay sa iyo, akin ka na, member na kita. Diyan ka na lang, kokontrolin kita, may tali ka pa rin. Pinakalagan nga eh. Kasi kasama nung buhay na ibinibigay, freedom. The work of the Jesus Church magpalaya, hindi baligtad na magtali. John 11:45-46. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Lahat ng magagandang kwento ay may kontrabida. Bumago na nga yung 4 na araw ng patay. Pero ang news ng mga ito, puntahan sila sa mga Pharisees, binuhay. Anong gagawin natin dyan? Life can be welcomed or life can make people uneasy. May mga ganong reaction talaga. Pag merong nagkaroon ng bagong buhay sa Panginoon, merong mga uneasy. Ayaw nila ng ganung mga pangyayari. Gusto nila to keep you dead, to keep you under control, to keep you na may mga tali, at keep you na nakakulong sa isang kuweba. So John 11:47-48, then the chief priests and the Pharisees called a meeting. If we let him go on like this, everyone will believe in him. Mawawalan tayo ng members. Their concern, loss of followers and control. Ni katiting hindi nila ipinagdiwang na may nabuhay. Hindi man lang na-appreciate yung buhay na walang hanggan na hindi na kailangan hintayin pa sa malayo. Eto na. Ang inisip nila, turf, territory, control. People can see life and still become afraid of what that life will disturb. Can you welcome what life changes? Itanong natin sa atin yan. Sa atin, kung may nagkaroon ng ganyan, are we going to welcome life? O gusto natin manatiling patay, nakatali, nakalibing ang isang tao, isang bagay, isang alaala? John 11:53,
So from that day on, they plotted to take his life. Nagbalak na sila mula pa noon na patayin si Jesus. Jesus gives life and some begin to plan death. At ginagawa pa rin niya ng mga modern day Pharisees sa mga modern day followers of Jesus. Kung hindi man si Jesus ang mapatay nila, gusto lang patayin yung mga ibang sumusunod kay Jesus. Buhay na buhay pa rin yung tema na yan. John 12:10 to 11. Then the leading priests decided to kill Lazarus too. For it was because of him that many of the people were leaving them and believing in Jesus. So hindi na lang si Jesus ang papatayin. Patayin na lang nating muli si Lazarus. Lazarus has become visible evidence of what Jesus gives. Kasi buhay pa lang ng mga ganitong tao, witness na. So kailangan ma-silence yung witness. John 11:25 to 26. I am the resurrection and the life. Do you believe this? Hindi lang naniniwala ka ba sa resurrection someday, kundi magtitiwala ka ba kay Jesus as life now, even where life feels too late. Walang too late. At hindi lang yung biological life ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. We are now expanding the application to whatever life means to you. Walang too late kay Jesus. Kahit 4 na araw ka nang nakalibing, pwede ka pang ibangon. Magtiwala, manalig. Jesus asked the community to unwrap and release. Jesus lets people choose whether they will welcome life or protect what life disturbs. When Jesus asks, do you believe this? He is not asking for a cold answer to a doctrine. That you say, yes, Lord, amen. No. He is asking, will we trust Him as the life that reaches even the places we thought were already sealed? Tulad ng isang libingan. Turuan niyo po kami, Ama. Nahanapan ng kahulugan sa aming personal na buhay ang mga napakagininto ang aral ng kwentong ito. Turuan niyo po kaming pahalagahan ang kahulugan ng buhay na narito na ngayon na available. Turuan niyo po rin kami, Lord, I apply ang mga katuruan ito sa pakikitungo namin sa aming mga kalungkutan, pangungulila at pagluluksa. Maging sa aming mga personal na takot sa mga darating pangkamatayan ng iba o kamatayan namin. Enlighten us what it means. And teach us to ask ourselves, do we believe? Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, sa tahimik na pananalangin,